Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakakilabot na balita ang yumanig sa publiko ngayong araw. Fingerprints di umano ni Lizato Nasmags at House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez natagpuan sa mga bangkay na kamakailan lamang ay nadiskubre sa isang abandonadong bodega sa Quezon City. Isang hindi inaasahang revelasyon ang lumutang matapos ang isinagawang forensic investigation ng Quezon City Police District sa tatlong bangkay na natagpuan nitong Sabado sa isang lumang bodega sa Quezon City. Ayon sa ulat, nakuhanan ng mga fingerprint ang ilan sa mga gamit sa paligid na pinangyarihan at dalawa sa mga ito ay di umano'y tumugma sa fingerprints ni na First Lady Lizato Nasmags at House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez. Ayon sa pulisya, hindi pa final ang resulta ng investigasyon at kasalukuyang isinasa ilalim sa masusing verifikasyon ng mga ebidensya. Gayunpaman, agad namang umani ito ng matinding reaksyon mula sa publiko, lalo na't may kinalaman ng mataas na opisyal ng gobyerno. Sa kabila nito, maring itinanggi ng Malacanang ang pagkadawit ng First Lady sa insidente at iginiit na isa itong malisosyong pananabotahe laban sa administrasyon. Habang patuloy ang investigasyon, nananatiling palaisipan ng tunay na pagkakakilanlan ng mga biktima at ang koneksyon nito sa kontrobersyal na ebidensya. Magsasagawa ng press conference ang QCPD ngayong linggo upang ilahad ang mga karagdagang detalye. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Double agent. Alam nyo, ang dami kong natutunan sa travel ko, no? Ang dami kong natutunan, ang dami kong nakilala ng mga palangga. Ayun, maghuhubaran na ba tayo? Araw-araw tayo maghuhubaran. But syempre, pag-uusapan natin yung mga nakakasira o mga sisira sa ating laban. Right? Tandaan ninyo, hi, The June Digamon Show. Nako, si June Digamon Show, i-follow nyo si Palangga. Utang na loob ko sa kanya. Okay? Pero sa lahat naman, baka magtampo yung ibang mga palangga natin. June, and your wife, I'm sorry, your wife, tama ba ako? Medyo, medyo groggy pa sa saya. Can you comment yung singer na kasama mo, yung kanyang full name? Pasensya na kung hindi ko yung matandaan lahat kasi ang dami-dami yun talaga. Pero, the June Digamon Show, ibang classic ka. Ikaw talaga, sabi ko nga, the DJs at kayo mga performers talaga, yung heart, diba? Yung heart ng event na yon kasi pinasaya ninyo. Gusto ko rin pasalamatan, excuse me, sobrang pagod pa talagang alindog ko, pero ganun pa man, kailangan nating magpakitang gilas sa inyo. Ayan, tignan natin, ha? Ayun. Gusto ko pasalamatan ang JWB Band and Events Productions from Amsterdam. Sir, mga ma'am, maraming salamat sa inyo. Ayan, yung ating naging official sound system nung event natin. I-follow nyo rin ang kanilang FB page, JWB. Ano po yun? Libre po yun, mga kababayan. Talagang nag-alay lang sila ng kanilang pagmamahal sa pamilyang Duterte at pagmamahal sa bayan. The June Digamon Show, believe ako sa'yo, di ba? Nakabawi kami, okay? Nakabawi kami sa pang-aapi sa inyo. Nakabawi kami kasi ang galing-galing mo kumanta, ang galing mo magdala ng show, kahit walang program, at salamat hindi mo ako kinulit sa program, kasi sabi ko isi-send ko sa'yo, pero nung dumating ako sa event, sabi ko, June, wala tayong program. Let's just, na lang tayo, impromptu na lang. And I appreciate it so much. At dahil dyan, sana magkaroon kayo ng big event sa UK, sa buong Europa. I promise you, babalikan ko kayo. Dahil naramdaman ko ang taos-puso ninyong pagmamahal sa bayan. At totoong pagmamahal. Walang halong etchos. Pagmamahal, yan pag-uusapan natin lahat yung mga ganyang pagmamahal. Alright? So, mga kababayan, paano ko ba ito umpisahan? Dahil ang ating mga eksena ngayon, syempre, ang pinaka-highlight, yung mga, yung urgent na request natin for interim release na hinain nga ng camp natin, di ba? Ni Pangulong Duterte, ng pamilyang Duterte, nung June 12, nandyan pa ako sa The Hague para sa
temporary o pansamantalang pagpapalaya kay Pangulong Duterte. Na ito nga ay ating hinihiling dito sa ICC o sa pretrial chamber na ito, na palayain na ang ating Pangulong Duterte dahil nakakalungkot. Sa totoo lang, mixed emotion kasi yung nararamdaman ko. Nung umalis ako kahapon, kami ng mga taga-LA, masaya kasi makakapiling na namin ang aming pamilya, back to reality, nasa pagtungtong pa nga lang namin ng Amerika, sabi namin, wow, parang reset ng buhay natin. For a while, 18 days, 90 days, yung parang yung buhay ko umikot sa Europa, umikot sa inyo lahat dyan, parang nakalimutan ko na may pamilya pala ako sa Amerika, nakalimutan ko na may buhay pala ako. So, umikot talaga yung mundo ko doon. Yung mga bills, kinalimutan ko muna. 'Di ba? Yung mga paperworks, kinalimutan ko muna. Parang may mga backlogs ako, pero sabi ko, dito muna ako. Ito yung mundo ko ngayon. In-enjoy ko ang Zurich, in-enjoy ko ang Luxembourg, in-enjoy ko lahat. Pero, ang reason talaga ng pag-travel natin is to show support kay Pangulong Duterte, sa pamilyang Duterte, at sa ating bayan, na talagang ang punot dulo ay ang bangag-bangag, ngiwi-ngiwi at butod-butod ang mag-asawang yan na Marcos administration. So thank you, June. Ako talagang na-impress talaga ako. Love ko kayong lahat. My God, talagang hindi ko akalain na ganun ang suporta ninyo sa ating bayan, yung pag-travel ninyo. Kaya ito yung gusto kong pag-usapan. Since ang title natin, ang may gumapang sahig, 47 Cakes, Part 1, ganyan-ganyan. Ngayon, unahin nga muna natin yung highlight lang dahil lang mainit na usapan dito, yung temporary release kay Pangulong Duterte. At sinasabi naman ng company, ng abogado ni Pangulong Duterte, na mayroon naman talagang countries o mga bansa na gustong tumanggap kay Pangulong Duterte, which is undisclosed, pero ako, grateful ako na alam ko kung saan, pero hindi ko sasabihin. 'Di ba? Hindi ko sasabihin. So grateful ako na kahit papaano alam ko 'yan, at kung matuloy yan, pinaghahandaan ko na rin na makapagbisita sa bansang 'yan. Dahil we're here to show support. All right? So ang gigil na gigil naman yung mga kaliwang grupo diyan, mga kaliwa, mga pulawan, mga bangag, 'di ba? Diyan sa temporary release ni Pangulong Duterte na I hope mag-grant yan. Diba? Ang bottom line dito, mga kababayan, ang punot dulo ng lahat ng kababuyan na nangyayari sa pamilyang Duterte, sa atin lahat, yung kahirapan, smuggling, lahat na yan, na tinapik ko na yan, ay ang bangag na Presidenteng Marcos Jr., ang kanyang asawang kidnapper, smuggler na si Lisa Tanas, na sangkot sa lahat ng kasamaan dito sa mundo, o diba? So ngayon, sinasabi naman ni Kaufman na hindi naman nag-oppose itong mga ICC prosecutors para nga dyan sa temporary release ng ating Pangulong Duterte. At sinasabi dyan mga kababayan ng ating mga abogado ni Kaufman, na kumbaga hindi naman na pag na-aprobahan si Pangulong Duterte ng temporary release na yan, wala na siyang kakayahan at his age na tumakas pa. Diba? At wala naman na talaga kakayahan tumakas ang Pangulong Duterte. Ang nakakalungkot nga dahil recently, doon sa napanood ko kay Spokes Harry, na ang Pangulong Duterte ay lalong pumayat. Okay? Alam nyo, sabi ko nga, nung umuwi ako ng Amerika, pagtugtong ko ng airport, pabalik dito, talagang magkahalong emosyon. Malungkot kasi naiwan pa rin natin yung Pangulong Duterte doon. Masaya dahil babalik na kami sa aming mga kanya-kanyang buhay. Ang dami talaga natin. Hindi lang ako, for sure kayo din, di ba? Yung mga bumisita doon. So, ano ba? Mag-ano lang kayo dyan ng mga katanungan dahil sasagutin ko yan, mga palangga. Although hindi ako pa updated sa lahat ng mga pangyayari, hindi ko pa na browse lahat ng mga kadyutahan ng bangag na presidente,
Pero one thing for sure ay pinipray natin na magkaroon na maaprubahan nga itong interim release ng ating Pangulo para mabisita talaga siya ng kanyang mga pamilya ng sabay-sabay, makapag-gather sila together, di ba? Na, na although this is naka-confine pa rin yan, just ibig sabihin, naka-confine siya sa isang bansa kung saan man yan, at least hindi katulad ng nasa ICC siya sa The Hague na mag-isa lang siya. Napakalungkot. Okay, sa katulad ni Pangulong Duterte, napaka-tough na Pangulo, kilala nyo naman siya, hindi na natin kailangang ipaliwanag na sa ika-80 anyos niya ng edad ay ito pa ang kanyang naranasan. Sa kamay ng mga bangag, sa kamay ni Marcos Jr., sa kamay ni Lisa Tanas, sa kamay ng mga kampon ni Marcos Jr. na sila Torres, sila Remulla, lahat ng nakipagsabwatan, nadukutin, nakidnapin ang 80 years old na pinakamamahal natin ninyo na Pangulong Duterte. Nakita naman ninyo na nakabasto na yung Pangulo bago pa nila binukot. 'Di ba? Hindi na siya, kumbaga, ano ba masasabi ko? Kailangan niya na ng assistance. Hindi na siya makaka-function on his own. Dahil yung walking, yung pag naglakad siya, medyo wobbly na, kailangan matanda na. Lahat naman tayo tumatanda, di ba? Tayo nga, humihina-hina na rin yung mga tuhod, pero ako yung tuhod ko malakas pa para pakipaglaban sa mga walang hiya. Alam ko you're waiting for the exciting part. Okay? Okay. Mga kababayan, ang kwentuhan natin, bakit ba ang title natin are part 1? Marami kasi nagsasabi, na, ayan, maraming trolls, na wala kaming ambag, tayo, pumunta lang si Marlica sa Hague para manggulo. Di ba? May mga ganon. Alam nyo, ito lahat ay aligned. Lahat ng mga lumalabas na yan, aligned yan sa bangag administration at sa makakaliwang grupo. Gumapang na po ang makakaliwang grupo at mga Marcos bangag sa pamamagitan ng mga taong nasa Hague at mga nasa Pilipinas na dinadala yung kadyutahan dito. Kaya kailangan ko kasi kayong gisingin ang inyong mga diwa. Kasi I was there. Okay? Okay? Nandoon po ako, mga kababayan. Okay? Nakakaiyak dahil maraming gumagamit sa ating Pangulo. Yung mga gumagamit na taong ito yung mga iba sa kanila ay naglingkod kay Pangulo. Yung iba sa kanila ay talaga namang kumita, nagkapera, yumaman, right? Yung mga nasa Hague, okay? Ito lamang sila ay mga, ang sabi nga dyan, ang term nga dyan ni Baste, di ba, katulad kay Tory, mga iro lamang, mga aso. Una po akong pumunta kasi, may mga information tayong mga nalalaman, pero kasi hindi natin lahat pwede disclose. Okay? Meron kasing mga pumunta sa The Hague na vested interest lang, na galing sila sa Pilipinas. Vested interest lang na they are for Dutertes. Maraming ganun na para kay Pangulong Duterte. Maraming ganun na akala talaga natin para kay Pangulong Duterte, pero meron silang pansariling interest. 'Di ba? Lalo na kung may kailangan, meron kang gustong gawin na pagkakitaan mo, 'di ba? Or binibigyan ka ng pondo, madali lang sila magsabi na I am for Duterte, gagawa ka ng effort, gagawa ka ng drama, na ganito ganyan, na para ka kay Duterte, pero may vested interest ka. Kaya nga ang pag-uusapan natin dito is double agents. Ang iba dyan, pwedeng bigyan ng award, kunyari, pero ang totoo, they are for vested interest. Bakit kamo? May mga nagsasabi, Marlica, akala ko ba bati-bati na? Bati naman na talaga, pero kailangan yung malaman yung punot dulo ng yung ugat kung bakit nagkakaganito tayo. Kung bakit, alam mo, sa mundo ng politika natutunan ko, talagang hindi matatapos yung ganitong hidwaan. Hindi to matatapos. Kaya nga, di ba, si Inday Sara at saka si Bangag, akala natin,
sila ay nag-unite na. Ano nangyari? Ano nangyari? Hindi ba tinraidor si Inday Sara? Hindi ba tinraidor ang Pangulong Duterte? Alam nyo na yan, di ba? Pinalibing ang mga Marcos. Akala natin kakampi natin. Ako, Marcos Bangag supporter at Duterte supporter. Pinalibing, nag-alyansa si Inday, nanalo si Bangag. Ano ang ending? Ngayon ay ginigipit. Okay? Ginigipit ang mga Duterte. Ako, ano nangyari sa akin? Ni pisong duling, hindi ako nangingi at hindi rin ako binigyan ng mga bangag. Kasi ang aking pagsuporta, hindi naman nila inutos. Nung sinuportahan ko ang Duterte at Bangag, hindi ko naman sinabi na, oy, sinuportahan kita, baka naman. Walang ganun. Like you, DDS Europe, like you, Hakbang ng Maisog, Europe, all over the world, lahat kayo, ang suporta ninyo ay para sa bayan. Para sa mga Duterte, para sa mga Pilipino, na hindi man kayo inutusan, di ba? Hindi naman kayo inutusan na suportahan. Wala namang utos ganun ng mga Duterte sa inyo. Kusa natin yun. It's the same thing sa akin dun sa Bangag, pero iba na ngayon. Right. Ang nakita ko dun sa Hague, okay? Yung mga unang pumunta, talagang meron silang vested interest. Nagbabantay sila kung ano yung mga galawan. Doon. Yung mga iba doon na mga pumupunta na mga bagets-bagets lang, yung iba doon kasi they're young and they're naive and uhaw sila. Yung iba uhaw sa limelight, uhaw sa atensyon. Sila lamang siguro ay biktima. Pero gusto kong sabihin sa inyo na infiltrate tayo ng Joma season team, ano ba tawag sa, ng makakaliwang grupo. Mayroon dyan. Pero hindi naman pumupunta lagi sa dahig daw yung taong yan. Okay? Meron dyan. Kaya etong ginawa sa atin, kung bakit mayroong faction, mayroong eksena sa dahig, divide and conquer ito. Pero kailangan ninyong maging matalino. Kasi yung itong girl lalo na ito, okay? Lagyan natin siya ng code name. Okay? Joma Season Group. Itong sinasabi kong Alpotera, siya ang punot dulo ng lahat. Okay? Siya ang punot dulo ng lahat kung bakit nagkakaletse-letse ang samahan, ang mga nangyayari doon sa dahig. Kasi meron siyang vested interest. Personal. Madali pong magsabi na mahal mo ang mga Duterte. Ako hindi ko sinasabi na, fanatic ako sa mga Duterte. Wala akong ganun. Actually, wala akong pakialam sa mga politiko eh. Ano man ang pangalan mo. Ako, fanatic ako sa katotohanan. I am for the Filipino people. Hindi ko na kailangan mag-explain sa inyo. Ang nangyari kasi, mayroon talagang pera na bumaha noong birthday. Okay? Bago pa nag-birthday, ang ating pangalawang pangulo, right, ay meron talagang pera na pinakawalan. Hindi dahil kay Inday Sara, kundi pera na inalay doon sa tinatawag niyong double agents or namamangka sa dalawang ilog o parang may vested interest. Meron talagang nag-supply ng pera para pigilan, okay? Para pigilan kaming magsalita ng Marcos Bangag, Marcos Ngiwi, Lisa Buton. Not from Inday Sara's end, definitely. Okay? Pero ito ang aking gusto. Kayo na lang yung mag-decide eh. Okay? Kayo na lang yung mag-decide. Kaya sinasabi kong, baka nagtatanong ako ng, baka nagpakimkim si Aimee. Okay? Hindi ko nakita yung pakimkim. Ipapakita ba naman sa akin yun pag nagbigay ng pera? Of course not. Alangan naman, tawagin niyo si Marlica, magbibigay tayo ng 30,000 euros kay ganito, kay ganyan. Walang ganon. Siyempre, itatago nila yan. Pero dahil sa tagal ko doon, mga kababayan, yun yung kailangan yung anggulong tignan. Gumagapang ang bangag. Okay? Gumagapang ang bangag. Gagamitin itong taong mga ito
at yung isang mga bagets para sirain tayong lahat. And do you think Inday Sara ipipinpoint niya, hoy ikaw, pukita ka, alpotera ka, hindi maganda yung ginagawa mo? Inday Sara will not do that. Vice President yun eh. Hindi yun magpapakatsipanga. Nakita nyo? Kung magkakagulo man ang mga let's say, may mga individualism tayo kasi, individuality na iba-iba yung ugali natin, alright? Meron tayong mga eksena na maaari hindi nyo gusto yung bunganga ko dahil talagang bratatatatat, hindi nyo gusto yung alindog ko, at alam ko kung sinong ayaw sa akin. Hindi ko rin naman kayo gusto. 'Di ba? Quits lang tayo, 'di ba? Alright. Ito yung gusto kong malaman ninyo, yung anggulo na ito. Kasi nandoon ako, not day one, pero nung after, di ba, 2 beses ako pumunta doon, alam ko yung totoong kwento. May mga sensitibong bagay lang na hindi ko pwedeng i-litanya sa inyong lahat. Pero yung anggulo na napasok tayo ng Joma Season Group at ng Bangag Group, tandaan niyo, sinabi ni Amy Marcos na hindi niya kakalabanin ba yung kanyang kapatid. Wala siyang sasabihin. Ang binabanggit niya lang is Romualdez at si Lisa Tanas. Pero nakakalimutan ninyo na yung kapatid niya ang presidente. Si Bangag Jr. dahil sa pagiging addictus benedictus, ang dahilan kung bakit ang Pangulong Duterte ay nakakulong. So, okay? 'Di ba? Alam naman natin na si Inday nagsalita na sinasabi niya na tama ba yung pagkaalala ko na bibit-bitin niya lagi si Amy hanggat hindi ba nakakabalik ang Pangulo? Parang ganon yung tema. I forgot. Hindi pa ako nag-review. Basta parang ganon. Hayaan natin si Inday Sara kung ano yung kanyang strategy, kung ano yung pag-uusap nila. Pero tandaan ninyo na mayroong hindi lang isa, may mga tao mula sa Pilipinas, mga kababayan, na nagkikreate ng division para guluhin kayo. Alam nyo ba, kausap ko si Spokes Harry few hours ago. Ano ang sabi sa akin? Marlica, nakakalungkot. Nung kahapon ba yun? Hindi ngayon kahapon. 4 lang daw sila dumating doon. Okay, nakakalungkot kasi konti na lang yung tao. Dumating si Congressman Pulong, wala na ako doon 'Di ba? 4 lang na tao, konti na lang daw sila. Tapos sabi ko sa kanya, ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit hindi pumupunta yung tao? Actually, hindi kami nagkawatak-watak. Wala pong nagkawatak-watak. Dahil sa trato ng mga tao doon na feeling nila sila yung nauna doon. Yung trato sa mga bumibisita from all over the world na hindi sila friendly. Pag may mga nakikita ko yun pag may nagpapapirma kay Inday Sara, akala mo sila yung protocol. Wala namang protocol doon sa Hague. Walang inimpose ang Office of the Vice President na kontrolin yung mga taong nagpapapirma at may magbida-bidahan doon. Wala pong ganon. Okay? So kaya nga, talagang binubuo na natin na meron talagang divide and conquer. Okay? Hindi maganda ang trato ng mga nagbibisita doon kasi yung 47 cakes pag-usapan natin yan. So, ano ba to? Ano tawag dito? Ano ba ang kailangan ninyong okay, wait a minute. Maraming salamat. Sabi ni Meg CM, hello po ma'am. Maraming salamat sa pagpunta nyo dito sa Netherlands. Suporta kay Tatay Digong, sabi ni Meg. Okay, thank you, Meg. Okay. Ano bang natin? Sa dami ng sa dami ng, hindi lang to isang tao, marami ito Ang nangyari kasi mga kababayan, nung unang punta ko, meron doon na taga Pilipinas, di ba? Na akala niya nasa Malacanang pa rin siya. Nag-impose sila ng mga rules. Wala naman dapat rules doon. Wala ka sa Malacanang, wala kang power, lahat doon, voluntaryong pumunta. Kaso,
umakto na sila ang bida-bidahan doon, na dapat sila yung nasusunod sa mga bagay-bagay. So, yung mga tao ngayon, like mga taga shout out sa ating from Sweden, UK, Italy, basta lahat ng all over Europe nagda-drive sila, talagang nagbibisita sila doon. Natatakot yung mga nandoon lagi na akala mo sasapawan sila. Wala kasing ganun dapat Hindi dapat yung sinong nauna, hindi dapat yung sino yung taga doon. Yung iba doon, dayo din naman. Pero ang nakita ko doon palangga, talagang itong si Alpotera, siya ang nag-divide ng lahat. Dahil binibigyan niya ng pera, ng allowance, itong mga iro niya. So itong mga iro ngayon, isa sa mga iro niya ay Joma Season aligned. Okay? Joma Season aligned. Then, yung iba sa mga iro niya, yung iba they're kawawa Biktima. Okay? Binibigyan niya ng pera, allowance, para magbida-bidaan sila doon. Then kapag may mga dumating na mga dayo, parang akala mo i-invade namin yung Duterte Street. Sabi ko, saksak na lang nila sa baga nila yung Duterte Street na yan. Kasi nga, bago nag-event si Inday, eto na imbestigahan na natin to, na nagbigay ang bangag, ang pamilyang Marcos bangag na lang. Lahat na yan, whether si Mangga, ganyan-ganyan, nagbigay pala talaga ng pondo para magkagulo-gulo tayo. Kaya you have to be smart, darling. Ako, putang ina, ang napala ko nung pumunta ako ng Europa, okay? Ang napala ko, kasiyahan, pagod, at totoong pagmamahal ng taong bayan. Hindi lang sa akin, sa ating bansa. Pero yung magpapakatanga-tanga kayo, wag po kayong masilaw. Hindi porket, ito na nga sabi ko, hindi porket ang ating Inday Sara ay kinamayan ng isang tao, binigyan ng award, nagpa-picture, good na sila.